Magandang araw. Ako po si Marcus Vergaraga. Ito po ang aking daily devotion ngayong October 10. Alam mo na ba ang bago mong status? Vicarious sa Torah na dinalakay po ni Pastor Ransom sa 365 daily devotion. Ang Bible verse ngayong araw ay galing sa Romans chapter 6 verse 4 to 5. Sabi po ay, "We were therefore buried with him through baptism into death, in order that, just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life." Alam niyo ba na minsan hindi natin namamalayan na nung tinanggap natin si Kristo sa buhay natin, may nangyaring sobrang nagbago ang status natin. Hindi lang basta Christian sa pangalan, kundi isang bagong nilalang sa harap ng Diyos. At yan ang ibig sabihin ng vicarious atonement. Ngayon, pag sinabi natin vicarious, ibig sabihin may gumawa ng isang bagay para sa atin. Hindi tayo mismo ang gumawa, pero tayo ang nakinabang. At dito natin makikita kung gaano kalalim ang pagmamahal ni Jesus para sa atin. Ang first teaching is, Christ lived a vicarious life. Ibig sabihin, si Jesus mismo ay namuhay ng buhay na perfecto, isang buhay na hindi natin kayang mabuhay. Siya ay naging masunurin, banal at tapat sa Ama sa lahat ng paraan. At ginawa niya yun para sa Kanya, hindi para sa Kanya, kundi para sa atin. Parang sinasabi niya na hindi mo kaya pero ako ang gagawa para sa iyo. Grabe, diba? Ganun siya kamapagmahal. Ang second teaching is, Christ died a vicarious death. Dito makikita natin ang pinakamalalim na sakripisyo. Yung kasalanan na dapat tayo ang magbayad, siya ang tumanggap. Isipin mo yun, parang may utang kang hindi mo kayang bayaran, tapos biglang may isang taong nagsabi, ako na ang bahad. Ganun ang ginawa ng Panginoon Jesus. Hindi siya namatay kasi kailangan niya, kundi dahil mahal niya tayo. At dahil doon, napatawad tayo at napalaya mula sa kasalanan. Ang last teaching is, Christ rose in a vicarious resurrection. At ito na yung pinaka-powerful. Hindi lang siya namatay, nabuhay siyang muli, at nung nabuhay siya, binigyan niya rin tayo ng bagong buhay. Yung dating ikaw, punong-puno ng guilt, takot at kahinaan, patay na yun. Ang bagong ikaw, ngayon ay buhay na kay Kristo. Kaya, sabi sa Romans chapter 6, verse 4 to 5, just as Christ was raised from the dead, we too may live a new life. Huwag nating sayangin ang sakripisyo ni Jesus. Mamuhay tayo bilang patunay na siya ay buhay sa ating mga salita, gawa, at pagmamahal sa kapwa. Yun lang.